pagtataguyod ng kaginhawahan, pakiisa at serbisyo. Isang gabay para sa mga magulang at kasamahan sa bahay. Pagpapaliwanag ng COVID-19 sa mga anak. Paano may paliliwanag ang COVID-19 sa mga bata? Mahalagang magtakda ng makabuluhang oras para makausap ang bata tungkol sa COVID-19. Ang mga sumusunod na punto ay ang mga pwedeng talakayin sa iyong anak. Unawain ang COVID-19. Ang COVID-19 ay isang karamdaman na dulot ng isang virus. Karaniwang nagdudulot ng ubo, lagnat at kahirapan sa paghinga ang mga taong apektado nito. Ipaliwanag kung paano ito kumakalat. Ang virus na nagdudulot ng COVID-19 ay pumapasok sa katawan kapag madumi o kamay na may virus ay tumatama sa mata, ilong o bibig. Masyadong maliit ang mikrobyo kaya hindi ito nakikita. Kaya importante ang palagi ang paghuhugas ng kamay at maghawak ng ilong, mata o bibig. Mahalaga rin na siguraduhing nakamask kapag nasa pampublikong lugar dahil posibleng malanghap ang mikrobyo kapag ang taong may COVID-19 ay umubo o bumahing. Pag-usapan kung paano ito tinutugunan ang COVID-19. Ang COVID-19 ay isang bagong karamdaman na hindi pa nakita noon kaya ito pinag-uusapan sa mga balita. Ang mga eksperto galing sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsusumikap na makilala pa ang COVID-19 at ang virus na nagdadala nito at kung paano masisiguro ang kaligtasan ng mga tao. Papaano masisiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga bata? Ipakita ang epektibong paghuhugas ng kamay. Ipakita sa mga bata kung paano gumawa ng maliliit na bula sa pamamagitan ng pagguskos ng mga kamay at kung paano siguraduhin na masasabunan ang gitna ng mga daliri hanggang sa dulo ng mga daliri kasama na ang hinlalaki. Hikayatin silang kantahin ang buong kantang Happy Birthday ng 2 ulit, mga 20 segundo, upang masiguradong sapat ang oras ng paghuhugas ng kamay. Siguraduhin ang physical distancing. Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng tahanan, kahit na hindi sila mukhang may sakit o walang mga sintomas. Siguraduhin may 1 metrong layo sa ibang tao. Iwasang pisikal na hawakan ng mga tao sa labas ng bahay. Sa halip na yumakap o humawak, maaaring magbigay ng matamis na ngiti o simpleng kaway ng kamay para bumati. Manatili sa bahay. Dahil kansilado ang pagpasok sa paaralan at iba pang mga kaganapan, ang buong pamilya ay pinapayuhang manatili sa bahay. Mahalagang maipaliwanag sa mga bata kung paano maiiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ipaalala rin sa kanila na kapag bumaba na ang posibilidad na mahawahan ng COVID-19 ay magiging mas maayos ang lahat. Huwag kalimutang maging malusog. Mahalaga ang pagkain ng balansing dieta at masustansyang pagkain, regular na pag-ehersisyo at sapat na tulog sa gabi para masiguradong malusog ang katawan. Mga hakbang sa pag-iwas. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay naglabas ng 4 na estratehiya para siguraduhing mabawasan ang masamang epekto ng COVID-19 sa bansa sa pamamagitan ng Guidelines on the Risk-Based Public Health Standards for COVID-19 Mitigation. Unang layunin, pataasin ang pisikal at katatagan ng isip. Pangalawang layunin, bawasan ang posibilidad ng pagkahawa. Pangatlong layunin, bawasan ang pakikipag-ugnayan o contact. Pang-4 na layunin, pagpapaikli ng tagal ng karamdaman. Physical distancing. Ang physical distancing, kilala rin bilang social distancing, ay isang paraan para masiguradong may sapat na distansya sa gitna ng isang tao at mga tao sa labas ng kanyang tahanan. Tinalakay sa naunang seksyon kung paano kumakalat ang virus at nangunguna ang malapit at matagal na pakikipag-ugnayan. Nangyayari ang paghawa ng iba kapag ang may sakit ng COVID-19 ay umuubo, humahatsing o nagsasalita at ang droplets galing sa ilong at bibig ay lumilipad sa hangin. Ito ay posibleng dumampi sa ilong o bibig ng ibang tao o malanghap ng isang tao diretso sa kanyang baga. Mahalaga ito dahil malimit ay nakakalat ng virus bago pa malaman ng isang tao na siya ay may COVID-19. Ang taong may virus ngunit walang sintomas na pinakikita ay tinatawag na asymptomatic. Kaya importante na may distansyang 1 metro sa mga taong hindi kasama sa bahay, meron man o walang sintomas.
Ang physical distancing ay critical rin para sa mga tao na may malubhang karamdaman at iba pang mga problema sa kalusugan na nakabababa ng immune system o ang natural na tugon ng katawan upang labanan ang sakit. Ang mga sumusunod ay mga practical na tips para masiguro ang social o physical distancing. Parating maging updated sa mga protocol at tagubilin mula sa kagawaran ng kalusugan at National Task Force or NTF laban sa COVID-19. Manatiling nasa 1 metro ang distansya sa ibang tao sa labas ng tahanan. Gumamit ng mga transaksyon online kasama na ang delivery services. Iwasan ang pagtitipon ng anumang laki sa labas ng iyong tahanan. Magtrabaho mula sa bahay kung posible. Maaaring sumangguni sa mga opisyal na pahina sa Facebook ng Department of Labor and Employment para sa mga nasa pribadong sektor at Civil Service Commission para sa mga empleyado ng gobyerno. Limitahan ang paggamit ng pampublikong transportasyon hanggat maaari. Face masks. Sa Pilipinas, ang lahat ay kinakailangang magsuot ng mask sa labas ng kanilang mga bahay maliban lang kung sila ay kumakain o umiinom. Mahalaga ito upang maiwasan ang pagkahawa sa pagitan ng mga taong malapit na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pag-ubo, paghatsing, kasama na rin ang mga taong walang anumang sintomas. Ayon sa WHO, ang mask na gawa sa tela ay maaaring makaprotekta ng iba sa iyong paligid. Upang maprotektahan ang sarili at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, kailangang manatili sa layong hindi lalagpas ng 1 metro sa ibang tao, linisin ang mga kamay ng madalas at iwasan ang paghawak ng mukha at ng mask. Hugasan o linisin ang kamay bago hawakan ang mask. Suriin ang mask kung may pinsala o maaaring gamit na ito. Siguraduhing maayos na nakalagay ang mask sa mukha at walang buta sa mga gilid. Siguraduhing natakpan ng mask ang bibig, ilong at baba. Iwasang hawakan ng mask. Linisin ang mga kamay bago alisin ang mask. Alisin ang mask sa pamamagitan ng mga strap sa likod ng tenga o ulo. Hilahin ang maskara palayo sa mukha. Itago ang mask sa malinis na plastic o resealable bag kung hindi ito marumi o basa at plano pang gamitin muli. Alisin ang mask sa pamamagitan ng mga strap kapag kinuha ito sa bag. Hugasan ang mask sa sabon o sabong panlaba. Mas mabuting labhan sa mainit na tubig kahit 1 beses sa isang araw. Linisin ang mga kamay pagkatapos alisin ang mask. Paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig ay pumapatay ng mga virus na maaaring nasa iyong mga kamay. Mahalaga ito dahil malimit na hindi sinasadyang mahawakan ng mukha, mata, ilong, bibig at tenga sa buong araw. Kung mayroong virus sa kamay, maaari itong mailipat sa ibang bahagi ng katawan at matamaan ang membranes o maaaring malanghap ang virus at makahawa. Hugasan ang mga kamay sa loob ng 20 hanggang 30 segundo. Hindi kinakailangan ang mainit na tubig sa paghuhugas ng kamay. Ang malamig at mainit na tubig ay parehas na epektibo kapag ginamitan ng sabon. Patuyuin ang mga kamay gamit ang mga paper towels. Siguraduhing maghugas kaagad ng mga kamay pagkatapos gawin ang mga sumusunod. Pagkatapos ng pag-ubo o pagbahing, kapag nag-aalaga ng may sakit, bago, habang nasa proseso at pagkatapos maghanda ng pagkain, bago at pagkatapos kumain, pagkatapos humawak ng pera at iba pang bagay galing sa labas ng bahay, pagkatapos gumamit ng banyo, matapos hawakan ang mga alagang hayop. Paano palakasin ang immune system? Mahalagang mapalakas ang immune system upang ang katawan ay may kapasidad na labanan ng mga sakit tulad ng COVID-19. Ang mga sumusunod ay mga bagay na maaaring gawin upang makatulong sa pagpapalakas ng immune system. Una, siguraduhin ang pagkain ng masustansya at balanse at pag-inom ng maraming tubig. Ikalawa, sapat na pagtulog. Ikatlo, ehersisyo. Ikaapat, pag-manage ng stress. Mga tips para sa iba't ibang sektor. Mga buntis. Maraming katanungan ang mga buntis tungkol sa pamamahala ng kanilang kondisyon lalo na sa kinahaharap na pandemyang ito. Sa kasalukuyan, wala pang katibayan ng pagtaas ng posibilidad ng impeksyon para sa mga buntis. Higit pa rito,
May limitadong impormasyon pa lamang kaugnay ng pagpasa ng COVID-19 sa fetus habang nasa sinapupunan at nagpapasuso. Sa kabila ng medyo magandang balita na ito, mahalaga na maging maingat at sundin ang pinakaligtas na mga pamamaraan. Bago manganak. Marahil isa sa pinakakaraniwang pag-aalala ay ang mga pagsusuri bago manganak. Mahigpit na ipinapayong makipag-ugnayan sa doktor upang malaman ang mga online na pagpipilian sa pagpapasuri, lalo na kung mayroong tao sa bahay na may kakayahang subaybayan ang buntis. Gayunpaman, kung hindi ito posible, ay pinapayuhan ng Kagawaran ng Kalusugan ang mga buntis na ipagpatuloy ang kanilang pagpapacheck up sa mga health center at iba pang mga pangkalusugang pasilidad. Ang mga buntis ay dapat na patuloy na uminom ng kanilang mga supplements tulad ng iron folic acid, kumain ng masustansyang pagkain at mapanatili ang pinakamahusay na kondisyon ng kalusugan hanggat maaari bilang paghahanda sa mga pag-check up at aktwal na panganganak sa mga pangkalusugang pasilidad. Panganganak. Mahalagang tandaan na mas ligtas na maipanganak ang sanggol sa mga pangkalusugang pasilidad kaysa sa bahay. Pagkatapos manganak. Maaaring hawakan ng ina ang kanyang anak habang nakamask kasabay ng masusing pag-aalaga. Mahalagang ipagpatuloy ang pagsunod sa mga hakbang na pang-iwas sa COVID-19 na tinalakay sa mga nakaraang kabanata ng librong ito tulad ng regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Bilang karagdagan, mahalaga ring tiyakin na ang kapaligiran ng parehong ina at sanggol ay malinis dahil sa posibilidad ng postpartum depression o depresyon pagkatapos manganak. Mahalaga na subaybayan ang psychosocial na kalusugan ng ina pagkatapos nitong manganak. Nakatatanda. Ang mga nakatatanda ay isa sa may pinakamataas na posibilidad na mahawa ng impeksyon dulot ng COVID-19. Dahil sa kanilang edad at vulnerable sila sa mga sakit tulad ng sakit sa puso, sa baga, diabetes, cancer at iba pa na nagpapahina ng kanilang resistensya. Kung ikaw ay nag-aalaga ng mas nakatatanda, mahalagang tandaan ang mga sumusunod. Panatilihing nasa mabuti kang kalusugan. Ang tagapag-alaga ay dapat mag-ingat upang maiwasan na maimpeksyon ang sarili. Sundin ang mga hakbang sa pag-iwas ng COVID-19 na tinalakay sa mga nakaraang seksyon ng librong ito. Ngunit ang mga pangunahing paalala ay ang regular at wastong paghuhugas ng kamay, social o physical na distancing, at regular na pagdidisinfekta ng mga madalas na nahahawakang bahagi ng bahay. Social at physical distancing pero hindi social isolation. Ang social isolation o ang kakulangan ng interaksyon sa ibang tao ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan at kaisipan ng mga nakatatanda. Sa gayon, mahalagang mag-isip ng mga paraan para maramdaman nila na konektado pa rin sila sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya o madalas na pagtawag gamit ang cellphone o video call. Maaaring maghanap ng paraan upang aliwin ang mga nakatatanda at panatilihin silang abala sa pamamagitan ng mga laro, online at offline at iba pa. Maaaring hikayatin sila na gumawa ng mga bagay na sila ay interesado. Sa kabilang banda, maaari ring anyayahan ng mga kaibigan at pamilya na tumawag o magpadala ng mga sulat o card upang masiyahan ang ating mga nakatatanda. Pagdating sa pagpapasuri sa doktor, lubos na pinapayuhan ng mga nakatatanda na maghanap ng telemedicine o online options, ngunit siguraduhin may listahan ng importante na impormasyon na kakailanganin sa panahon ng emergency. Pangkalahatang kalusugan ng kaisipan. Ang sitwasyon ng COVID-19 ay isang krisis at isang pandemya. Ito ay isang nakakahawang sakit na kumakalat sa buong mundo. Dahil dito at dahil sa kawalan ng katiyakan, marami ang nakakaranas ng stress. Ano ang stress? Ang stress ay ang reaksyon ng katawan sa anumang pagbabago sa iyong kapaligiran na nangangailangan ng pagsasaayos. Mayroong dalawang uri ng stress, eustress at distress. Ang eustress ay tumutukoy sa positibong uri ng stress na resulta ng mga gawaing nakalilibang o nakaiinganyo, nakadadagdag sa kaalaman tulad ng pagsali sa mga patimpalak, pag-aaral para sa pagsusulit o pag-eehersisyo. Ang distress naman ay ang negatibong uri ng stress na madalas ay may di magandang epekto sa pangkalahatang kalusugan tulad ng madalas na pagkaramdam ng kaba, takot at nerbiyos o hirap sa pagtulog. Mga estratehiya sa pag-manage ng stress.
Maaaring gawin ng mga sumusunod upang ma-manage ang stress sa panahon ng COVID-19. Una, ang pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan ay lubhang makatutulong. Maaaring makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay gamit ang social media, email at telepono. Ikalawa, panatilihin ang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng wastong dieta, sapat na pagtulog at regular na pag-ehersisyo. Ikatlo, iwasan ang mga bisyo katulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alkohol at paggamit ng ipinagbabawal na gamot upang matakasan ang problema. Kung kailangan ng tulong pangkaisipan, maaaring dumulog sa tagapamatnubay. Ikaapat, siyasatin ang katotohanan sapagkat maraming huwad na impormasyon na magdudulot ng stress. Magbasa ng mga impormasyon na opisyal gaya ng WHO o Ahensya ng Kalusugan. Ang tamang impormasyon ay magiging gabay upang maunawaan ang mga pangyayari sa paligid upang maging maingat sa pagkilos. Ikalima, bawasan ang oras na iginugugol sa panonood o pakikinig sa balita na maaaring makapagdulot ng pagkabalisa. Maaaring schedule ang regular na pag-update sa balita. Ika-6, gawing gabay ang mga natutunan sa mga nabanggit na paraan kung paano ang pagmamanage ng emosyon at mga hamon sa buhay lalo nitong panahon ng pandemya. Kapito, mag-meditate o di kaya magdasal kasama ang mga mahal sa buhay. May mga religious groups na nagsasagawa ng misa o service online. Maaring tignan ang kanilang mga Facebook page para sa kanilang schedule. Pumunta sa ika-47 na pahina para sa mga gabay sa pagsasagawa ng meditation. Matuto ng bagong pagkakaabalahan tulad ng pagtugtog ng instrumento, pagluluto, paghahardin o arts and crafts. Pakikitungo sa mga bata. Sa panahon ng COVID-19, hindi lamang matatanda ang nakakaramdam ng pagkapagod. Ang mga bata ay maaari ring makaranas ng stress dahil sa pandemya. Ang mga bata ay maaaring tumugon sa stress sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang ilan sa mga sintomas ng stress sa mga bata ay ang mga sumusunod: pagiging mas clingy, pagkabalisa, pagpapahayag ng galit, bedwetting. Maaaring hindi napapansin ng mga magulang ngayon na ang stress ay nararanasan rin ng mga bata. Mahalaga para sa mga magulang ang maging mapagmatsyag at pansinin ang mga pagbabago sa ugali para matugunan ang mga ito. Makinig sa kanilang mga iniisip at alalahanin. Ipaalam sa mga bata ang patungkol sa mga nangyayari. Bigyan sila ng malinaw na impormasyon upang mabawasan ang posibilidad na sila ay mahawahan at upang masiguro na naiintindihan nila ang mga kaganapan depende na rin sa kanilang edad. Bigyan sila ng ekstra na oras at atensyon. Gumawa ng schedule at mga gawain. Ang regular na schedule at mga gawain ay makatutulong sa mga bata na maka-adjust sa bagong sitwasyon. Maglagay rin ng oras para sa pag-aaral, paglalaro at pagre-relax. Panatilihing malapit ang mga bata sa kanilang mga magulang at pamilya. Iwasan ang paghihiwalay ng mga bata sa kanilang mga tagapag-alaga. Kung nangyayari ang paghihiwalay, halimbawa sa ospital, tiyakin ang regular na pakikipag-ugnayan gamit ang telepono at social media at pagbibigay ng reassurance. Mga tips para sa mga magulang. Mula sa nakaraang seksyon, ang lahat ng mga hamon na nararanasan ngayon ng mga magulang tulad ng hindi pagpasok sa trabaho, pagsara ng mga paaralan at problema sa pera ay maaaring magdulot ng stress, ngunit ito ay normal lamang. Bilang isang magulang, maaaring kunin ang pagkakataong ito upang makasama ang anak at magkaroon ng mas magandang relasyon kasama ang pamilya. Ang pagkakaroon ng dekalidad na oras kasama ang mga bata ay makakatulong upang maibsan ang stress na nararamdaman ng mga bata at upang maramdaman nila na sila ay minamahal. Narito ang mga tips para sa one-on-one kasama ang iyong anak. Una, mag-schedule ng oras upang makasama ang bawat bata. Ikalawa, pagplanuhan ng mga gawain kasama ang mga anak. Ikatlo, mga ideya para sa teenagers. Ikaapat, mga ideya para sa younger children. Ikalima, mga ideya para sa sanggol, baby o toddler. Ika-anim, mahalagang tandaan na kailangang ibigay ang buong atensyon sa mga anak sa panahon ng one-on-one time. Mahirap maging positibo lalo na kung ang iyong mga anak o teenagers ay nagpapasaway sa loob ng bahay. Maaaring paulit-ulit lamang sinasabi ang mga katagang,
Huwag mong gawin yan. Ngunit, mas malaki ang posibilidad na makinig ang mga bata at teenager kapag binibigyan sila ng mga positibong tagubilin at pagpapuri sa kanilang mga tamang nagagawa. Maging positibo, sabihin ang ugali na nais mong makita. Purihin ang anak kapag maganda ang kanilang pag-uugali. Maging mahinahon, maging totoo. Tulungan ang iyong teenager na manatiling konektado. Ang kagawaran ng edukasyon ay nakikiisa sa mandato ng kabuuang pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani. Kaugnay nito, ipinasa ng DepEd ang Basic Education Learning Continuity Plan na nagdedetalye sa blended or distance learning. Pinaghalong paraan ng pag-aaral. Ang blended learning ay ang pamamaraan ng delivery na pinaghahalong online distance learning, modular distance learning, at TV or radio-based instruction. Sa pamamagitan ng blended learning ay mababawasan ang face-to-face learning, masisiguro ang social distancing at mababawasan ang dami ng tao sa labas ng mga tahanan. Ang mga aralin ay ihahatid sa mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan. Una, printed o digital modules na ihahatid sa tahanan ng mga mag-aaral o kukunin ng mga magulang sa itinalagang lugar sa loob ng mga ipapahayag pa ng mga schedule. Ikalawa, online learning resources tulad ng DepEd Commons. At ikatlo, paggamit ng telebisyon o radio. Printed modules. Ang mga nakaprint na modules ay tumutukoy sa competency-specific na materyales na sumasaklaw sa mga pangunahing elemento ng isang leksyon kasama rin ang motivation at mga panuto sa pag-assess. Ang mga ito ay inihanda para sa mga mag-aaral na limitado o walang access sa internet at digital devices. Online distance learning. Ang online distance learning ay ihahatid sa pamamagitan ng DepEd Commons at iba pang online learning management systems. Mga pangunahing assumptions at requirements. Una, ang mga guro at mag-aaral ay may access sa internet. Ikalawa, ang mga guro at mag-aaral ay may laptops, desktops, or mobile phones. Ikatlo, ang mga mag-aaral ay na-orient sa napiling online platform. Mga konsiderasyon. Una, mga gastos sa paggamit ng online learning. Halimbawa ay bayad sa load, data, at kuryente. Ikalawa, bilang ng mga kabahayan na nag-share ng paggamit ng computer. Educational television and radio-based instruction. Sa pamamaraan na ito, ang mga modules ay kino-convert sa video lessons para television-based instruction at radio scripts naman para sa radio-based instruction. Pinaka-epektibo ang distance learning modality para sa mga learners na sanay at kayang mag-aral ng mag-isa at minimal na gabay mula sa magulang o guardians. Meditation. Magsanay sa mindfulness at relaxation techniques. Ang mga pamamaraan ng mindfulness at relaxation ay maaaring makapagpabawas ng stress at makatulong upang mas mapamahalaan ang sakit at emosyon. Ang mindfulness ay isang epektibong estratehiya dahil nakakatulong ito upang ikaw ay maayos na makatugon sa anumang stress na iyong nararamdaman. Nakatutulong ito upang ang isang individual ay magkaroon ng presence of mind at makakonekta sa kanyang mga pandama. Ang tamang paghinga ay importante sa pagsasagawa ng mindfulness. Deep breathing. Maraming paraan para isagawa ang malalim na paghinga. Ang isa sa mga pamamaraan para sa mindfulness at relaxation ay ang malalim na paghinga. Una, umupo ng may tamang postura. Siguraduhin na ang mga paa ay nakalapat sa sahig at magkatapat. Panatilihing nakarelax ang balikat at mga kamay. Panatilihing tuwid ang likod. Ikalawa, ilagay ang mga kamay sa ibabaw ng mga hita. Siguraduhin ang mga kamay ay nakaporma na parang bilog sa pamamagitan ng pagdidikit ng dalawang hinlalaki. Ikatlo, tumingin sa iyong abot-tanaw at unti-unting ibaba ang pagtingin palayo sa katawan. Huwag mag-focus sa anumang bagay. Ikaapat, itikom ang bibig at pakalmahin ang panga. Ikalima, mag-focus sa iyong paghinga. Ikaanim, huminga palabas ng iyong bibig. Ikapito, huminga paloob gamit ang iyong ilong. Ikawalo,
Huminga palabas ng matagal patungo sa ilong. Ika-9, ulitin ng 10 beses. Manatiling nakapokus sa iyong paghinga. Ika-10, pinagmulan. Zen Center Manila. Basic Mindfulness Meditation. Maghanap ng isang tahimik na lugar at magsuot ng komportableng damit. Huminga paloob at palabas ng ilong. Pakiramdaman at pakinggan ang iyong katawan. Ilabas sa pamamagitan ng paghinga ang anumang emosyonal na paghihirap na iyong nararamdaman sa katawan. Ibalik ang focus sa iyong paghinga. Ika-5, ang ating isipan ay maihahalin tulad sa isang unggoy na mahilig magpalipat-lipat sa iba't ibang puno ng diwa. Sa pamamagitan ng malalim na paghinga, ay pakalmahin ang isipan at ipirmi ito sa iisang lugar. Ika-6, ipagdiwang ang kasalukuyan. Maging mulat sa mga bagay na iyong pinapahalagahan at ipinagpapasalamat sa kabila ng pandemya. Gawin ang ehersisyo ng 5 senses o pandama. Magsanay sa mindfulness gamit ang iyong mga pandama. Pansinin ang 5 bagay na iyong nakikita. Pansinin ang 4 na bagay na iyong nararamdaman. Pansinin ang 3 bagay na iyong naririnig. Pansinin ang 2 bagay na iyong naaamoy. Pansinin ang bagay na iyong natitikman. Ang ehersisyo na ito ay makakatulong sa iyo na maging maalalahanin o may kamalayan sa kasalukuyan. Isulat ang iyong mga naiisip at nararamdaman. Sa kasalukuyang sitwasyon, narito ang ilang gabay na mga katanungan na maaari nating pagnilay-nilayan. Paano ako naapektuhan ng COVID-19 na pandemya? Ano ang ibinunyag nito tungkol sa akin? Puso, angkla, motibo, hangarin, kahinaan at iba pa. Ano ang gagawin ko upang harapin ang mga bagay na nalaman ko tungkol sa aking sarili? Ang pagsusulat ng mga damdamin at emosyon ay makatutulong upang mapawi ang pagkabalisa, mauunawaan ang mga sanhi ng negatibong emosyon at malutas ang mga pang-araw-araw na problema. Mga tips sa pagsusulat, pag-journal. Una, huwag isipin ang medium. Ika-2, panatilihing pribado ang tala-arawan. Igalang ang privacy ng iba. Ika-3, huwag mag-abala sa pagbabaybay, gramatika at bantas. Ika-4, kalimutan ang pagiging isang mabuting manunulat. Ika-5, magtakda ng regular na oras bawat araw. Isulat ang iyong pinakamalalim na saloobin at nararamdaman. Ika-7, hindi kailangan ng paghihigpit sa oras. Ika-8, huwag matakot siyasatin ang mga masasamang karanasan. Ika-9, pagnilayan ang mga isinulat. At ika-10, sumulat para sa kasiyahang dala nito. Maging mapagpasalamat. Tulad ng ipinapakita ng mga pag-aaral, ang pag-journal ay nakakatulong sa mas mabuting kalidad ng pagtulog, mas kaunting mga sintomas ng sakit, at pagbibigay ng kaligayahan. Panatilihin ang isang kwaderno ng pasasalamat. Makinig sa musika. Ang musika ay maaaring magdala ng positibong kondisyon, kalusugan at pagganap. Makinig sa musika na nakapagpaparelax sa iyo. Ito ay maaaring maging sa anumang genre katulad ng love songs, kantang pansamba, pop songs at iba pa. Ang ABC ng pag-aalaga sa sarili. A. Awareness o kamalayan. Natutuon sa mga pangangailangan, limitasyon, damdamin at mga mapagkukunan. Pansinin ang lahat ng antas ng kamalayan at mga mapagkukunan ng impormasyon. Sanayin ang sarili sa mindfulness at pagtanggap. B. Balance o balanse. Panatilihin ang balanse ng mga gawain lalo na ang trabaho, laro at pahinga. Ito ay importante upang mabigyan ng karampatang atensyon ang lahat ng aspeto ng sarili. C. Connection o koneksyon. Ang koneksyon sa sarili, sa iba, at mas malaking mga bagay. Ang komunikasyon ay bahagi ng koneksyon at nakakabasag ng nakabibinging katahimikan na dala ng hindi natukoy na pasakit. Ang mga koneksyon na ito ay nakakapagpagaan ng mga kalungkutang dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at nakapagpapadagdag ng pag-asa.
Ang Mental Health and Psychosocial Support Services video presentation na ito ay inihatid sa inyo ng School Disaster Risk Reduction and Management ng Natalia V. Ramos Memorial Integrated School sa pamumuno ng ating butihing punong guro na si Dr. Mary Irma Grace D. Usam at ng School DRRM Coordinator na si Mr. Marvin A. Moraleja. Maraming salamat po.